benta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa lang. Siyempre, takot na takot ka nun kasi ano ka eh. Mag-e-election yun. Mag-e-election ka eh, di ba? Tsaka yung MAIP talaga ang laki ng tulong nun sa congressman eh. Tsaka doon, lalo na doon sa mga kababayan mo. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay BP Sara Duterte. Definitely. Oo. Do you think meron pa rin kung ano yung nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon? Hindi, okay. Sinagot ko na yan nung interview eh. Tinanong ako ng isang reporter eh. Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala naman insertion eh. Lahat, total. Lahat yan naka-FLR. Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako ng isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara. Simple lang yung sagot ko. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay rinilis yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi rinilis yung pondo, mako-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit yun. Would you take part in exposing after na magkaroon? Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi pag, okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sino ang talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress, ako linabas ko. Linabas ko na sa public nung ano. Pero isa-isa yun yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito. Di ba? Number one, ipokrito. Number two, yung double standard. Alam mo, yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard, iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na
you are above the law. And all others are not. Di ba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, Oo, sige. dun Ano ko sa lang siya sa alin. impeachment. Oo. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit ganun, nagpa-interview lang ako sa impeachment, galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero Sa galit. kinikilig. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sino galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos ng 2 araw yata, I mean, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganon, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron Ano bang si meron, Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang complaint, galing nyo, no? ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong, ha? Siyempre, lahat ng di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng sa House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposibleng mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko sino yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala. Kasi Usapan natin ngayon. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang 5.9 party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This kanya, one, 5.96 billion. Kasi Siguro walang- kasi si Yeda na handun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake Hindi, sa'yo. tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, Kong, in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa SALN. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President, ano? And nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung liquidation by certification. Yes. Oh, so are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung sinasabi na kasi yung OE, di ba? Sinabi yan yun noong, di ba? Magkakapasko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yun doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagasto sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi nila dadalhin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung
Hindi ko alam yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero kulang yun pag ginastos mo sa distrito sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Ano ako lang yung tanong niya kanina na kaya pala takot sa iyo yung mga congressman may hawak ang alas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayun kami listahan. Hindi mawawalan ako ng bala. Mawawalan ako ng bala. Pinago yung bala niyo. Mawawalan ako ng bala. Alam mo kung kinasuhan ako walang kwenta yung kaso sa akin. Ano kaso sa'yo? Ano ko lang yun? Bakit? Sino sinibel-libel mo? President Marcos. Ano naman yung sinabi Ang mo? sabi ko lang ang sabi ko lang naman sa post ko, akala ko kasi tunay. Alin? Yung medical record, Yung? kumakalat na medical record yung sa St. Luke's. Ikaw ba yun? Oo. Akala ko, ako Baka mapati ako madamay sa'yo, ah. Hindi, akala ko kasi tunay. Ilang araw na yun nakapuso, gumaya na ako. Pero kung ano nga ba talaga sakit? Hindi, alam din, diverticulitis. Diverticulitis. Dina-divert yung... Pero kung ito, Ikaw pala yun na kaso. ako, last na, tanong ko ako dun sa hawak mong alas. So, ikaw, malinis ka. Kasi wala, takot sila sa'yo eh. So, wala akong tinatago. Wala Sila naman. marami. Tama. Kasi alam mo, siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na buta sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakamping presidente. Di ba? 22 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung doon sa 22 years na yon may tinatago ako, edi, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko ugali na palipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng... Paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Naku, di ba? may kilala tayo dyan. So, ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Na patalon-talon, no? Kung meron lang akong tanong, kaibigan ko naman mga bago kasi isa sa mga accusations sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate. Kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako na... Okay, ganito. Diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may term pa po ba kayo? May term pa ako, isa sa Congress. One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So madami akong options eh. So, ito ko kung total, sabi nyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa nyo po, si Pangulong Yes, Bongbong silang tatlo, Marcos. magpipinsan sila. So, ang ibinabatong kasalanan ni BP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba karapat-dapat ma-impeach si Marcos Jr. sa mga ipinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami na inaano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? I mean, with all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, though na pagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance, ako ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung
notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in substance kasi walang material facts, di ba? So ang sinasabi ko, kaya nga hindi pa pwede double standards eh. We have to apply the same standards sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, dapat same standards ang gagamitin doon sa impeachment ni VP Sara. So, bakit ngayon lang kayo naghihingi ng mga dokumento, di ba? Ng mga ebidensya. Kaya lang, pinagbotohan na doon, ano naman magagawa ko? But nasa majority pa rin po ba kayo ngayon? Oh, pero, I mean, nasabi lang sa majority, pero since hindi naman ako tumanggap ng kahit anong komite, libre naman akong gawin kahit anong gusto kong gawin. Dahil hindi naman pwedeng, di ba si Egay, no, nagsalita, tinanggal nila, di ba? Ano naman tatanggalin nila sa akin kung magsalita ako? Wala naman silang tatanggalin sa akin. Kaya nga hindi ako tumanggap ng kahit anong... So, ngayon, ang sa tingin nyo talaga, walang substance, yung impeachment. Doon sa ano, hindi ko kabisado kung ano lahat ng mga... Yung sa confidential. Confidential. Sinabi ko in the same interview that is appealable. Pwede mong appeal yan. So hanggat walang Supreme Court decision with finality na hindi ayos yung paggastos noon, hindi mo siya pwedeng gamitin as grounds for yung online impeachment. threat ni VP Sara. Sinagot ko rin yan, Banat. Sabi ko nga, kung ang purpose is really mapanagot ang isang tao, di ba ang mas gusto mo is filean siya ng criminal offense, di ba? Grave threats yan, di ba? Okay. Kung ang gusto mo lang talaga is mapanagot sa ilalim ng batas, hindi mo pipiliin yung impeachment eh. Kasi wala namang kulong yung impeachment eh. Di ba? Kung ikaw, tinakot ka, anong gusto mong gawin? Di ba mapakulong siya? Eh bakit dito, ang pinupursue natin is yung impeachment? Baka iniisip kasi ng mga kababayan natin kung immune si VP Sara pagdating sa kaso. Hindi, tama, buti sinabi mo. Hindi, it's only the president that is immune from suit. Ang vice president is not immune from suit. So habang vice president siya, pwede mo siyang filean ng kaso. So yun ang sinasabi ko, number one yon. At Coach Oli, ibigay mo muna yung mic kasi nagdolo ko yung mic ni Kong eh. Number one yon. Number two, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari, siya tinakot. Kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwedeng sabihin na grave threat yun eh. Di ba siya lang ang makakapagdesisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito, bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan noon, si Presidente, si First Lady, si former speaker, sila magsasabi na grave threats yun. At dapat, dinitis muna yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw. What about kay Madriaga? What do you think of... Mahirap yun. Wala namang... Hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Papaano... Di ba? Walang... Di ba dapat muna, pag... Hindi ko alam kung ano saan nila gagamitin si Madriaga. Ang tama ba ako na sasabihin nila na siya yung tungkol sa intelligence funds na punta sa kanya? Siya napunta sa kanya para... siya yung naka-witness ng lahat. Star witness daw. Hindi pwede yun eh. Tsaka, ang hirap nun kasi preso yun eh, di ba? I mean, deprived of liberty yun eh, di ba? So, hindi naman siguro pwede yun. Pero kahit gano'n, no? Kahit gano'n, Banat, makikinig pa rin ako. Hindi naman sarado yung pag-iisip ko. Papanoorin ko pa rin yung mga hearings at ako'y boboto base doon sa kung ano yung tama. Ito, Kong. Kasi laging inaakusa rin, bakit hindi daw umattend si VP Sara Duterte? Bilang congressman for a longest time, ang tagal-tagal nyo na, meron bang rules na kailangan siyang umattend? Hindi ko kabisado yung rules on impeachment. Hindi ko masyadong binasa kasi hindi man ako member ng Justice Committee. Ang masasabi ko lang doon is ito na naman. Isa na namang problema doon na double standard. Alam mo, sa lahat ng committee namin, kung kahit hindi ka member, pwede ka magtanong ng kahit ano. Ang kaibahan lang ng member tsaka non-member
is yung non-member hindi pa pwedeng bumoto. Boto. Dito sa ground rules na ginawa nila kay VP Sara, ang non-member, hindi ka pwede magtanong. Pwede ka lang mag-manifest, di ba? Kaya si Paolo Marcoleta hindi makapagtanong. Puro manifest lang siya. Ano pinagkaibahan natin? Ipare-pareho naman tayong congressman. Bakit isang halimbawa, sa budget hearing, hindi naman lahat ng congressman member ng Committee on Appropriation. Lahat pwede magtanong. So bakit sila takot na magtanong yung ibang mga congressman? Pero kung pwede bang palitan on the spot yung mga rules na... Pwede, kasi with majority vote Ganon yung So, nangyayari. kung nagustuhan nilang, kailangan required. Pumunta. Yun, pwede nila gawin yun. Kung Yun ang sa problema. ganyan, Because doon sa rules namin, even sa plenary rules namin, nakasulat doon, by 2/3 vote of the majority, you can suspend the rules. So, yun ang pwedeng ganang gawin. Pero ang akin naman, kung hindi na mag-appear si VP Sara, at sabi naman malalakas yung ebidensya nila, nag-file ako ng House Resolution, ano bang House Resolution? 894 bago mag-break. Sabi ko, bilisan na at resolbahan na kaagad itong bagay na to para makapag-concentrate lang doon sa fuel crisis, di ba? Sabi nila, hindi, pwede naman sabay. O sige, assuming pwede sabay. Hindi lang ako nagagandahan na habang naghihirap yung mga tao, baka isipin ng tao, away politika to ng mga politiko. Yun nga Hindi kung ba? ang sinasabi. Yun nga kung ang sinasabi na ito na yung pagkakataon dapat ni Presidente na pwede siya maging hero pa nga dito. Ihinto niya, pwede niya bang ipahinto yan, kausapin, use his influence over the congressman kung meron man, kausapin niya sa likod, sa harap, bahala siya. Basta importante, focus muna tayo dito. Ito problema natin, ang taas-taas ng gasolina, nagtataasan lahat, ang laki ng problema, kulang sa supply, at kayo inaatupag nyo impeachment. Hindi, pero paano mo kakausapin kung meron talagang mga tao doon na talagang takot sila, di ba? The only... Walang influence. Hindi, may Presidente. influence Kaya lang, kaya nga, I mean, may mga political realities Paano kung yung mga yun kumalas naman? Di ba? So, I think there are political realities Pero sa akin lang, hindi na nag-attend. Di dapat lalong mapabilis, di ba? Bakit sila, hindi ko naintindihan, bakit sila nagre-reklamo ngayon na hindi mag-attend? Di bilisan nyo. Di ba parang husgado yun di ba? Pag hindi dumating yung isang partido, di bilisan yun lang, didiretso yun lang. Hindi ba pwede safe to say na mahinang klaseng leader ito si Bongo. Hindi niya makontrol yung sa gitna emergency na to Emergency tapos wala siyang magawa. Hindi, sabi nga nung kaibigan ko, hindi pa daw crisis, di ba? Di ba? Sabi ni nung unang araw, Hindi natin matawag na mahinang leader o gaya na sabi ni Banat, yung sabi niyo kanina, siya ang pumipihit nitong impeachment mismo. wag mo na kamag-anak ng misis ko yun, baka naman din ako pauwi mamayang gabi, no? Yung mga Sige, ganyang putulin tanong, muna wag mo natin. namang- Pagpahingayin wag mo muna namang natin si Kong Toby. Diba? Jay Guevara, anong iyong katanungan? Yun, katulad niyan, mabalik ulit tayo doon kung kay Madriaga. Kasi ginagamit si Madriaga laban, parang gusto rin nilang gamitin para sa impeachment. Kay BP Sara na kay Shubagman daw. So ibig sabihin, pwede na rin pong gamitin si Saldico para sa impeachment din ni kay Marcos Jr. Kasi halos parehas lang ng Hindi, kung sasabihin ni Saldi yung talagang, hindi ko alam kasi ang alam ko talaga, ang nakakausap ni Saldi directly is si former Speaker Martin Romualdez, no? So, basta ang sinasabi ko, dapat consistent tayo Dapat parehong standards ang gagamitin natin. Yung kay Madriaga kasi meron ba siyang statement? Hindi ko nabasa kung may statement siya Meron Kong. Hindi ko pa nababasa yung Statement siya. kay Madriaga. So hindi ako... Parang sinasabi niya yung pera galing sa Pogo. Yung mga... Hindi, pero saan... Di ba dapat yon eksakto, specific. Sino ang nagbigay sa kanya ng pera? Saan sila nagkita? Anong oras? At di ba dapat specific yun Hindi pa pwedeng,
ay hindi, nakakuha siya ng pera dito, tapos dinala niya doon. Hindi pa pwedeng ganun.